Mas maganda sa isang tao ang nag-aalay ng kanyang buhay sa Diyos. Wala nang tatalo pa dito. Sa isang taong nag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon. Inalay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Kasi kung halimbawa lang, isang Kristiyano ka na hindi mo naman inaalay ang iyong buhay, hindi mo naman ito sinusurrender sa Diyos, ay wala rin kwenta. Kaya sabi niya dito, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your act of worship. Ito po yung isang tao na inialay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Na buhay, banal, at kalugod-lugod. Ito yung gusto ng Diyos, na yung ating katawan ay ialay natin ito sa Diyos, na isang haing buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung gusto ng Panginoon, na ang ating mga buhay ay ialay natin sa Diyos. Ialay natin ito upang magkaroon ito ng direksyon dito sa pamumuhay natin sa ibabaw ng lupa. Kasi kapag hindi ng isang tao inalay ang kanyang buhay sa Diyos, wala itong direksyon. Wala itong direksyon. Kaya magkakaroon lang ito ng direksyon kung ang ating buhay. Kaya sabi dito ni Pablo, pinamamanig ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos na ihandog ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay at banal na kalugod-lugod sa Panginoon. Ito yung gusto ng Diyos sa atin. Kasi para magkaroon ng direction ng ating buhay. Any kind of planning natin, ano man yung mga plano natin, kung ang ating buhay ay nakasuko sa Diyos, ito ay may direction. May direction yan. Kasi sabi, dito sa number 2, sa verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to teach and approve what God's will be, His good, pleasing, and perfect will. Huwag na tayong makiayon bilang mga taong nagsuko ng buhay sa Diyos. Huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag na tayong makiayon diyan sa takbo ng mundong ito. Sabi, but be transformed by the renewing of your mind. Mag-iba na tayo ng pag-iisip. Mag-iba na tayo para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos at tama sa ating buhay. Wow, ganda. Sabi niya, but the transformed by the renewing of your mind, mag-iba na ng pag-iisip, magbago. Yung dating mga iniisip natin mga masasama ay magbago na sapagkat iyon talaga ang anak ng Diyos. Magbago ng pag-iisip. Ito na natin ang pag-iisip natin sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos at ito na natin sa mga bagay na makadiyos ang ating buhay. Kaya sabi niya dito, but be transformed by the renewing of your mind. Mag-iba na ng pag-iisip. Pag-iisip na makadiyos at makakristong pamumuhay. Magbago na ng pag-iisip. Sabi niya dito, at maganda po ito, then you will be able to teach and approve what God's will be, His good, pleasing, and perfect will. Mapapatunayan mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Pag ang isang tao pala nagbago ng pag-iisip dahil kay Kristo, mapapatunayan mo sa iyong buhay kung ano ang mabuti at kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Wow! Napakaganda. This morning, napakaganda ng mensahe. Ialay natin ang ating buhay. I-check natin ang ating mga buhay. Ako ba, O Lord, may mga kasalanan pang hindi nadadala sa inyo. Isuko natin ito sa ating Panginoon. Pangalawa, magbago na tayo ng pag-iisip. Pag-iisip na makadiyos. Mag-iba na tayo ng takbo. Huwag na tayo makiayon sa mundong ito. Mag-iba na tayo ng pag-iisip. Ang rason para mapatunayan ninyo
kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay.